Hello, hello, hello. Good morning, good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Sa muli po, nagpapakilala ang eksperyensyadang terapista Lilet Constantino na mag-share pong muli sa inyo ng isa po sa aking mga eksperyensya. Pag-usapan po natin ang tungkol po sa sign and symptoms ng stroke. Ito po ay hindi po hula-hula na ayon lamang po sa aking mga karanasan dahil napakarami ko na pong pinagdaanan na mga kliyente na mga na-stroke at nakita ko po na talaga naman pong sa dami po na aking mga pinagdaanan, nakita ko po na ang pain is the greatest motivator. Yun po yung aking gagawin dahil nga po bukod po sa aking mga eksperyensya ay punong-puno din po ako ng pain na iba't ibang klase pong pain na aking naranasan. Kaya makaka-relate po ako dito sa ating gagawing topic. Unang-una po, kayo po ba ay mahilig kumain ng masasarap na mga sitsirya? Mahilig pong uminom ng soft drinks, ng kape na labis-labis na? Yan po ay isa po sa dahilan ng pagka-stroke. Alam niyo po ba na ang stroke ay hindi po natin kayang pigilan dahil yan po ay nasa kalooban po ng ating katawan na bigla na lang pong sumusumpong dahil po sa dahilan ng ating pong mga labis na pagkain, ng mga mamantika o mga maaalat o ang magipong mga ating pong iniinom na kagaya nga po ng alak at ng soft drinks ay talaga naman po makakaepekto po sa ating kalusugan at sa ating katawan. Yun nga po, ang stroke po ay bigla-bigla pong sumusumpong. Hindi po natin alam kung kailan, kung saan at kung ano pong dahilan o pangyayari na bigla na lang pong makakaramdam po tayo ng mga kakaiba po sa ating katawan. Kaya yun po yung gusto kong ma-share sa inyo, yung pong kakaibang nararamdaman. Medyo nakaka-relate po kasi ako, medyo iba po yung tama sa akin nung pain, nung sakit. Alam niyo po ba na ito po ay nakakaano po, pasensya na po kayo, galing po ako sa trangkaso, medyo malat-malat pa po ako. Ang stroke po ay mararamdaman po natin sa ating pisngi, sa ating pong braso, sa ating pong pananalita, sa ating pong dila, yung ating pong speech, yan. Mamaya ko po ipapaliwanag sa inyo ang mga maaari nyo pong maramdaman dahil nga po sa mga mali nating pagkain o sistema po ng galaw ng ating katawan. Dahil yun nga po, ang pagod ay isa rin pong maaring maging dahilan ng stroke. Yan po. Yun na nga po yung sa ating pananalita. Pag po tayo nakaranas niyan, alam niyo na po kung ano ang ating maaaring gawin, ang pumunta po sa ospital at magpa-check up sa mga doktor. Yan po. Yun na nga po. Alam niyo po ba na maaari pa po nating maramdaman dyan sa pagka-stroke ay yung pong pamamanhid. Yan po, pag po tayo nakaramdam ng pamamanhid sa ating pisngi, sa ating mga braso o sa ating binti, yung talagang mga kakaiba pong pakiramdam na talaga pong pang-stroke kasi meron pong pamamanhid na hindi naman po ganun kalala. Yung mga biglang atake pong tinatawag, yun po yung mga sign ng stroke. Tapos po yung pong para pong taranta kayo, nalilito po kayo, pwede rin pong, yun nga po, nalilito, nagbabalisa po kayo, para lamang pong sa maling pag-ibig, yung po bang tuliro ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, di po ba, isa lang po yun, joke-joke lang po, tapos po yung pong ating pong mata, may kakaiba ka pong pakiramdam sa yung mata na pwede pong lumalaglag, pwede pong umiikot na, o yung para pong, paano ba yun? Yung pong tumitirik, yung mga basta po mga kakaibang pakiramdam sa mata. Tapos po yung pagkahilo nga po, yung para pong umuugoy-ugoy kayong ganyan, yung parang wala pong direksyon yung kung naglalakad po kayo, wala pong direksyon yung
lakad nyo, para po bang sa isang split seconds lang ay para po ba kayong hihimatayin, yung may mga ganun pong pakiramdam. Isa rin pong sign niya ng stroke. At saka nga po yun nga po, kasama po lahat yan sa pananakit ng ulo. Muli po, papaalala ko po ulit, yung pong pagkahilo, yung umuugoy, yung pag po lumalakad kayo ay wala na po sa direksyon yung inyong lakad, yan po ay mga sign ng stroke. Yung pong para pong sa isang split seconds lang po, para po kayong hinimatay, isa rin po yon dahil po talaga pong minsan po ay sa sobrang init na rin, natitrigger po yung ating mga maling ginagawa sa ating pong katawan. Yan nga po lalo na po yung mga pamamanhid, pakiramdaman nyo po palagi ang inyong ulo kung meron po ba mga kakaibang pakiramdam dyan na talaga naman pong, yun nga po, hilo, pamamanhid po sa pisngi, sa braso, sa binti, yan po, dyan po kayo mga makakaramdam ng pamamanhid. Lalong-lalo na po dito sa ating pisngi, yung iba po ay nakakaramdam po ng lockjaw o pagkaipon po ng laway dito po sa ating salivary glands po, dito po sa sulok na ating pisngi. Yan po, o kaya naman po yung mga may lockjaw na talaga naman pong parang hindi na po maibuka yung bibig or naninigas. Pwede rin pong nananakit tong pisngi o sa likod po ng tenga. Pwede rin po dito sa ibabaw ng ating kilay. At yung pong mata ay lumalaglag na ganon. At tapos po itong labi natin ay ngumingiwi, yung halos mag-abot na po minsan tong mata at ito pong labi, yung talaga naman pong tumataas po yung labi natin, ganyan nangingiwi. At minsan nga po ay wala pong control yung tulo ng laway. Yan po, mga sign po ng stroke yan. Tapos, pwede rin po yung mga paninigas po ng batok. Isa nga pala pong paalala ko sa lahat na pagka po, alam niyo pong kakaiba po yung nararamdaman nyo na hindi po pangkaraniwang sakit, pwede pong sign ng stroke yun. Na pagka po, halimbawa, kung alam nyo pong may high blood kayo at sumakit po ang batok nyo, pakiusap po, huwag nyo pong hahawakan o kontrolin ng inyong batok pag po masama ang inyong pakiramdam. Dahil pag oras po na kinontrol nyo pong ganyan ang inyong batok at bigla nyo pong pinawalan, ay maaari pong mag-flow bigla ang daloy ng inyong dugo at maging dahilan po ng inyong pagka-stroke. Pagkaputok po dito sa likod ng tenga or kaya po ay dito po sa ibabaw ng kilay o dito po sa inyong may sentido. Yan. Yan po yung sa mga na-experience ko po na mga pinupuntahan ko pong mga kliyente. Ganyan po yung kanilang mga idinadaing sa akin. Dahil ang tagal ko na po nagte-therapy, since 1990 po ay nagte-therapy na po ako. Kaya po nakaisipan ko po na mag-obserba po sa aking mga kliyente. Dati po kasi, ang style po ng aking pagte-therapy ay nag-aalaga. Lingguhan po minsan, or minsan po ay makamakalawa po ang aking punta. At minsan naman po ay araw-araw ko po talagang tinitherapy. Tapos po, nakikita ko po yung mga pinagmulan po ng, excuse po, pinagmulan po ng kanilang stroke. Kaya yun nga po, na isi-share ko po sa inyo. Unang-una po, hindi po ako nanghuhula, base lamang po sa aking mga na-experience, ang mga isinishare ko po sa inyo. At base rin po sa aking mga, excuse po, mga inaaral at mga pinapanood, ang mga isinishare ko po sa inyo. Kaya makaka-relate po talaga tayo na tungkol po sa medisina, ang mapupulot nyo pong kaalaman sa akin. At ang isishare ko nga po sa inyo ay hindi naman po basta kwento, dahil ito po ay sariling karanasan ko na talaga pong maaari nyo pong maramdaman sa inyong sarili. Kung kayo po ay madalas pong kumain nga po ng mga mamantika, maaalat, isipin nyo na lang po na yung isang basong tubig na nilagyan po natin ng kalahating mantika at buhusan po natin ng malamig na tubig, alam niyo po bang mamumuo yan? Ganyan din po ang nakikita ko pong sistema sa loob ng ating katawan. Dahil unang-una nga po,
ay mahilig po akong tumuklas sa aking sarili. Unang-una po akong pasaway. Talaga pong pag po malaki ang aking kinikita, ay bumibili po ako ng mga masasarap na pagkain na alam ko pong bawal. At saka po, yun nga po, pinag-aaralan ko po kung paano ko po mare-revive yung aking sarili para ma-share ko po sa aking kapwa. Excuse po, kung sakali pong makikita ko po sa kanila na kung paano ko pong tinreat yung aking sarili, ay ginagawa ko po sa kanila dahil baka sakali pong makatulong dahil pinagkakatiwalaan naman na po nila ako. Yun na nga po. Marami pa po ako i-share sa inyo dahil sa tagal nga po ng mga na-experience ko, ay talaga pong nag-observe ako at pinulot ko po yung lahat ng mga dapat pong ma-share sa inyo. Excuse po. Ito nga po, yun nga po, nasabi ko na po yun, no? Yung laglag po yung mata, tapos yung nangingiwi, naninigas ang panga, namamanhid o nangangalay nga po itong kamay o yung braso o yung binti, naninigas po yung mga daliri, yung nagkuklohan, ganyan po. Yung talaga pong mga kakaiba na po, ano. Pero yun din po nagkuklohan, yung mga naninigas ng daliri, ay pwede pa po sa carpal tunnel yon. Ang mga sinasabi ko po, yung po mga biglaang pangyayari na alam nyo pong hindi po nyo pangkaraniwang nararanasan o nararamdaman sa inyong katawan, ay yung po yung stroke. Yung, di po ba, sumasakit po yung katawan nyo, pangkaraniwan lang po yun. Yung mga kakaiba po na alam niyo pong hindi po kayo makahinga, talagang yung pag yung kamay niyo po ay humawak na sa dibdib niyo o nag-iisip na po kayo na para pong nakatirik yung mata niyo na nag-iisip na po kayo kung ano po yung nangyayari sa inyong sarili, yun po ay mga sign ng stroke. At saka nga po yung naninigas din po yung mga binti, no? Yung ito po, kasi nga po meron po talagang mga pangkaraniwan na naninigas po yung binti dahil sa ating po mga ginagawang ehersisyo o mga trabaho. Hindi po gano'n na yung ang sinasabi ko po, yung mga biglaang nararamdaman nyo po na yun nga po, yung stroke nga po na paano ko po ba ipapaliwanag sa malalim na masyado pong malalim kasi yung yung Tagalog ko eh. Yung po bang yung pag naranasan nyo nga po yung mga kakaiba, gaya nga po no, yung sinabi ko nga po sa mata, sa pisngi, yung paninigas ng panga na nangingiwi. Alam niyo naman po sa sarili niyo yung basta na naramdaman niyo po yung mga sinasabi ko. Yun na po yung stroke. Yung hindi niyo po pangkaraniwang nararanasan o nararamdaman sa inyong katawan. Yun na po yung stroke. Huwag niyo na pong pagtagalin. Huwag nyo na pong baliwalain. Kinakailangan nyo na po talagang magsabi sa inyong mga kasamahan, kaibigan, anak, kapatid, mag-anak man. Dapat na po kayong humingi ng suporta, natingnan kayo, o dali na po kayo sa doktor sa lalong madaling panahon para po maagapan. At isa pa nga rin po yung sign na yung nananakit po yung tuhod na basta po yung kakaibang sakit, yung may kirot, yun po, sa puso, atake din po yun, ano. Tapos nga po, yung dito po, pangkaraniwan sa balikat, dito po sa may, likod na yan, sa, kumbaga po, clavicular area po yan, tapos po sa scapular area din po, sa scapula po natin. Diyan po yung mga maraming sumasakit pagka po may stroke. Nagko-compress po yung ating muscle dyan, nagma-muscle spindle po. Pagka po nakaranas kayo ng ganyan na parang sinasakal po yung inyong balikat, nakakaiba pong sakit ang inyong nararamdaman, yan po ay sign ng stroke. At yun nga po, yung sabi nga po sa inyo, di ba, pag natutup nyo na rin po yung inyong dibdib, isa rin po yan sa sign ng stroke kasi naramdaman nyo na po kung ano po yung kakaiba sa inyong katawan. At isa din po yung pananakit ng balakang, yung kakaibang sakit po. At yun po nga, yung nasabi ko na rin po, yung pananakit ng ulo, pananakit ng batok, nagiinit o namumula ang mukha. Yan po yung mga talagang sign ng stroke. Yung, lalo na po yung sa paa natin, pag naglalakad po tayo, na dati naman pong hindi natin ugali na bataking yung paa. Yung basta po yung kakaiba, no, yung parang hatak-hatak na po natin yung ating paa, yung nagpapatong po mga daliri, yung gumigewang po yung lakad, yun nga po, mga sign po yun ng stroke, ano. Yung mga, yung pumipilipit po yung braso, yung iba-iba pong position,
Minsan po, kadalasan po gumaganyan sa harap ng dibdib, ganyan. Yan po, isa rin po yung sign ng stroke. Tapos po yung dila nyo, pakiramdaman nyo po, umuurong, bumabaluktot, yung nangingiwi, tumutulong laway, dahil nga po wala na pong kontrol yung ating dila, yan po ay isa pa rin pong sign ng stroke. At yun nga po, yung nasabi ko nga rin po, yung nagpapatong yung daliri po sa paa. Ulitin ko po, no, para alam po natin kung ano-ano po yung mga mararamdaman niyo po sa inyong katawan. At yun nga po yung laglag o bagsak ang talukap ng ating mata, nangingiwi, naninigas ang panga, namamanhid o nangangalay ang ating panga, ito pong ating pisngi, ang ating braso, ang ating binti. Diyan po tayo makakaranas ng mga pamamanhid, pangangalay, at yun nga pong mga parang walang pakiramdam. Naninigas po mga daliri o nagpapatong ang mga daliri man po sa paa o sa kamay. Naninigas nga po yung mga binti, masakit ang tuhod. Yung tuhod, yung ibabaw po ng tuhod o taas po sa tuhod o sa ilalim po ng tuhod, yan po, mga sign din po yan ng stroke. Dahil ang susunod po dyan ay yung sa singit din pala po natin, kulang pa pala po itong na mga nailista ko. Yung pananakit din po sa singit na sa 10 oras po ng gabi sumusumpong. Yun po yung kakaiba pong sakit. Yan po, isa din po yung sign ng stroke. At yung pong pananakit din po ng balikat na hindi po pangkaraniwan pag po na-stroke ka, bigla po, balikat po ang sumasakit. Masakit nga po yung dibdib, masakit ang balakang, masakit ang ulo, masakit ang batok, nagiinit o nangmumula ang mukha, batak ang paa, pumipilipit ang braso o nagpapatong, umuurong ang dila. Yun nga po, yung nagpapatong nga po yung mga daliri, ito pong lahat ng mga sinasabi ko, ay mararamdaman nyo po yan sa mga pangkaraniwan o pang-araw-araw po natin minsan na mga pakiramdam po sa ating katawan. Pero yan po ay hindi nagsasabay-sabay po. Kasi po minsan, di po ba, meron po tayong tinatawag na frozen shoulder, masakit po ang ating balikat. Pwedeng nakuha nyo lamang po yun sa pangangalay sa paghiga, o sa maling pagkilos o paggawa, o yung sobra po sa exercise, pwedeng yun po yung dahilan. Pero pag ang lahat po na yan, yung sinasabi ko nga po sa inyo na alam nyo po sa sarili na hindi nyo, alam nyo po sa sarili nyo na hindi nyo po dating nararamdaman, tapos bigla pong kakaiba ay naramdaman nyo, wag na po kayong mag-atubiling magpa-check up po sa doktor. Punta na po kayo sa ospital. Kasi lalo na po may mga pera naman po kayo na pampa-ospital. Huwag niyo pong katakutan. Kasi po, maaari pong sa mga mahirap ay magdalawang isip na magpunta po sa ospital dahil matatakot, lalo na nga po walang panggastos. Kagaya ko, yung po yung nangyayari sa akin. Kaya ko po na-share sa inyo kasi nga po, ito po ay halos lahat po ay naranasan ko na. Pero tingnan nyo naman po, still pa rin ako. Pero po, kasi nga po, na-therapy ko po yung aking sarili, naaagapan ko po. Kaya po, yun nga po yung minumungkahi ko po sa aking kapwa, na ayoko po maranasan nyo ang mga nararanasan ko. Kaya habang may pagkakataon pa po, makinig po kayo sa mga sinasabi ko. Dahil hindi ko po kayo ililigaw pagdating po sa ating kalusugan. Dahil unang-una nga po, isa pong pananaw ko nga po sa mga naging karanasan ko, ay napakahirap po ang maging mahirap. Kaya po hanggat may magagawa po kung suporta, tulong, o pagmumungkahi, ay gusto ko pong maging inspirasyon nyo po na mamotivate ko po kayo na huwag nyo pong danasin ang mga dinaranas ko. Dahil po, napakasakit. Yan po yung unang-una ko pong ayokong danasin nyo ang masaktan kayo. Kaya pong lahat ng aking mga sinasabi at mga isineshare sa inyo ay sadya naman pong kapakipakinabang at mapapakinabangan nyo po talaga. Dahil po yan ay isa pong karanasan na maaari nyo rin pong maramdaman. Maaari pong may kulang o sumobra po sa sign and symptoms yung sinasabi ko, no? Dahil sabi nga po sa inyo, ito po ay aking karanasan. Kaya kung meron man pong kulang, ay pwede niyo pong itanong po sa doktor nyo kung ano pa po yung mga dapat nyo pa pong iwasan o dapat pong
gawin, lalo na po pagdating po sa mga pagkain, dahil hindi naman po ako doktor, hindi ko po alam yung iba pong mga bawal o mga hindi po dapat kainin. Sa doktor lamang po ang makapagsasabi sa inyo niyan. Kaya yun nga po, habang maaga pa po na mararanasan o mararamdaman nyo na po sa inyong katawan ang aking mga sinasabi, ay wag nyo na pong palipasin pa ang mga araw. Magpa-check up na po kayo sa ospital at magpatingin na po sa doktor. Paano po? May clients na po ako eh. Sa muli po, mag-share po ulit ako sa inyo. Kahit po ako nagpahinga at may nararamdaman pa, halata naman po sa aking boses at sa aking itsura na hindi pa po ako okay. Pero gaya nga po ng isang provider, kailangan ko pong maghanap buhay. Paano po? I love you all. God bless us all. Bye-bye.